Hello mga ka-Alon. Ako nga pala si Alon at welcome sa Alon Network Tutorial. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang ating mga susunod na tutorial. Una sa lahat, congratulations sa lahat ng nakatapos ng ating BAS Bootcamp. Marami na tayong natutunang automation gamit ng BAS scripting. Ngunit bilang isang Linux administrator, hindi sapat na marunong lang gumawa ng script. Kailangan din natin maintindihan kung paano pinoprotektahan ng Linux ang mga files at folders. At yan ang ating pag-aaralan ngayong araw, Linux File Permission Season 2. Ito ang isa sa pinakamahalagang konsepto sa Linux dahil dito nakasalalay kung sino ang maaaring magbasa, mag-edit o magpatakbo ng isang file. Kaya tara mga ka-Alon, simulan na natin. Safety reminder. Lahat ng demonstration sa video na ito ay sinasagawa sa sarili nating laboratory environment para sa educational purposes only. Ang tanong, bakit mahalaga ang file permission? Isipin ninyo ang isang opisina. May conference room na pwedeng pasukan ng lahat. May accounting room na pwede o empleyado lang ang pwedeng pumasok. At may vault na manager lang ang may access. Okay? Ganito rin ang Linux. Hindi lahat ng user ay may parehong karapatan sa bawat file. Kung walang permission, kahit sino ay maaaring magbura o magbago ng mahalagang files. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit kilala ang Linux bilang isang secure na operating system. Okay? Alright, gawa muna tayo ng sample file. That's sample.txt. Ngayon, titingnan natin ang permission ls-l. Hanapin natin yung ginawa natin na sample text. Ayan siya. Ayan yung output. Yung minus rw, minus r, minus r, then minus. Okay? Sa unang tingin, parang mahirap basahin. Pero pagkatapos ng video na ito, maintindihan na ninyo ang bawat karakter. Okay, so ang unang karakter, yung minus, ang ibig sabihin niyan ay regular file. Kapag di naman ang makikita mo dyan, ang ibig sabihin naman yan ay directory. At pagkatapos ay may tatlong grupo na RW minus. So ang tawag naman sa grupo na yan ay owner. At pagkatapos naman may tatlong grupo na R minus minus. Ang tawag naman sa grupo na yan ay group. At pagkatapos yung panghuli, ang tawag naman dyan ay others. Okay? So, ibig sabihin, may iba't ibang permission ang bawat grupo ng user. Okay? So, tatlo lang ang pangunahing permission sa Linux. Yung read o R, ang ibig sabihin niyan ay pinapayagan kang basahin ang file. Yung W naman o write, ang ibig sabihin naman niyan ay pinapayagan kang baguhin ang file. Okay? So, yung X, ibig sabihin niyan ay pinapayagan kang mag-execute o patakbuhin ang file bilang program o script. Kapag shell script ang ginagawa natin, napakahalaga ng execute permission. Okay? Alright. So, ang tanong, bakit hindi gumagana ang script? Okay. So, una, gawa tayo nano. Tapos, lagyan natin dyan is hello.sh. Tapos, ilagay natin dyan yung bin, tapos bus. Okay? Tapos maglagay tayo ng simply, tapos hello. Okay? So ngayon, subukan natin ditong patakbuhin. Okay. So exit muna tayo. Paano mag-exit dito? I-save natin, Control O, then enter, then Control X para makalabas ka. Okay. So ngayon, subukan natin itong patakbuhin. Then dot slash, then hello dot sh. Okay? So makikita natin dito o makikita nyo rito yung error na permission denied. Okay? So hindi ibig sabihin nito na mali ang script. Ang problema, wala itong execute permission. Okay? So ngayon, susubukan natin to bibigyan ng execute permission. Okay.
So, lagyan natin type chmod plus x. Then, isunod natin yung hello.sh. Okay? Alright. So, enter natin yan. Ngayon, subukan natin siyang patakbuhin ulit. Type natin /then hello.sh. So, enter natin yan. Makikita natin dyan yung hello kaalon. Ngayon ay pwede na natin itong patakbuhin. Ito ang isa sa pinakaunang troubleshooting na ginagawa ng Linux administrator. Okay? Alright. So, paano man natin alisin ang execute permission? So, una ipapakita ko lang muna sa inyo yung ls tapos minus l. So, hanapin natin yung hello. Nasaan na si hello? Hello. Ito si hello. So, papakita ko lang sa inyo. Si owner, meron siyang read, write, execute. Si group naman, meron siyang read, then execute. Si others naman, meron siyang read, then execute. Okay? So, ngayon, naalisin natin yan. Paano alisin yan? Ganito si chmod. Tapos, minus lang. Minus, then hello.sh. So, titingnan natin. Okay? So, check natin ulit. ls para masigurado natin. ls. So, hanapin natin yung hello. Nasaan si hello? Dito yung sa taas eh. Ayun si hello. So, wala na. Hindi na siya execute. So, read, write, and then read. Okay? So, kapag sinubukan natin ulit patakbuhin, ganito ang mangyayari naman sa kanya. So, tingnan natin. And hello.sh. Okay? So, yun, nalabas ulit yung permission denied. Okay? So, meron din ginagamit na sa Linux ang numeric permission. Okay? So, ito naman yung read. Ang equivalent naman yan ay 4. Tapos yung write, ang equivalent naman yan ay 2. Tapos yung 1 ay equivalent naman yan ay execute. Okay? So, kapag pinagsama natin ng read plus write equals to 6. Okay? So, gets ba, idol? So, kapag pinagsama naman natin yung read plus write plus execute, magiging 7 na siya. Okay? So, subukan natin ulit. Okay? So, hindi na siya naka-permission, di ba? So, ngayon, subukan natin siyang i-execute permission. Okay? So, ang gagawin natin is chmod then 755. Okay? And then, hello.sh. So, ganyan lang, idol. Enter natin yan. Okay? So, ngayon, titingnan natin. ls minus l. Tingnan natin si hello. Nasaan na si hello? Hello. Dito yung sa taas eh. Okay. So, yun na. Nakakulay, na siya? Kulay asul. So, si owner, meron na siyang read, write, execute. Then, si group, meron siyang read, execute. Then si others ay merong read then execute. Okay? So, ganun lang ulit. So, kapag pinatakbo natin yan, makikita ulit natin yun. Okay, so, hello.sh. So, hello kaalon. So, meron na siyang execute. So, ang ibig sabihin nito, si owner, read, write, execute. Si group, read, write, execute. Si others ay read, write, execute. So, ito ang isa sa mga karaniwang permission para sa shell script. Okay? So, gets ba, idol? Okay. So, paano naman sa ordinary text file? So, ganito lang yon. So, tingnan natin. Nasaan ba si sample.txt? So, tingnan na natin si sample.txt. Nasaan na si sample? Sample. Okay, search. Ito si sample. Okay? So, tingnan na natin si sample. Mag-sample tayo sa ordinary text. Sa chmod. Tapos, 644. Tapos, sample.txt. So, tingnan natin. ls. So, punta natin si sample. Nasaan si sample? Ano si sample? So, halos wala namang pagbago sa kanya. Read, write pa rin. And read, write. Tingnan natin sa taas bago tayo nag-execute. Si sample, nandito yun eh. Halos wala namang pagbabago sa kanya. Okay? So, read, write din naman pala siya.
So ito yung karaniwang ginagamit sa text file. Pwede itong basahin ng iba. So ayun. Pero ang owner lang ang maaaring mag-edit. Okay? So nakita naman natin na kapag nakikita nyo yung ganito, read write, owner, tapos yung group at saka yung others ay puro read lang siya. So hindi siya makaka-execute. So puro basa lang sila. Okay? Alright. So sa isang Linux server o sa isang Linux server, isipin natin may backup script na tumatakbo tuwing alas 12 ng madaling araw. Kung aksidenteng natanggal ang execute permission, hindi tatakbo ang backup. So maaring hindi agad ito mapansin. At kapag nagkaroon ng problema sa server, wala palang backup. Okay? Kaya bago isipin na mali ang script, isa sa unang chine-check ng Linux administrator ay ang file permission. Okay? So tanong, ano ang ibig sabihin ng permission na 755? Okay? So pinakasimpleng answer, ang 755 ay owner, read, write, execute. Tsaka group, read, execute. Then others, read, then execute. Okay? Alright. So hanggang dyan na lang tayo mga idol. Ang mission natin sa araw na ito ay gumawa ka ng tatlong file na notes.txt, pangalawa script.sh, then pangatlo ay report.txt. Okay? So pagkatapos iset ang mga permission, notes.txt 644, script.sh 755, report.txt at 600. So i-check ang gamit o i-check gamit ng ls minus l. Okay? At siyempre paliwanag mo kung bakit magkaiba ang permission ng bawat isa. Okay? Alright. So bonus challenge natin mga idol, gumawa ka ng base script. So tanggalin mo ang execute permission at subukan mo rin patakbuhin. At kapag patakbo mo at hindi gumana, ibalik mo ang execute permission at subukan mong patakbuhin ulit. Okay? Alright. So sa next episode natin mga idol, susubukan naman natin yung Linux user and groups season 2. Okay? Sa susunod natin, magtunan doon ay ano ang user, ano ang group, paano gumawa ng bagong user, paano gumawa ng bagong group, paano magdagdag ng user sa group, at bakit napakahalaga nito sa Linux administration. Okay? Alright. Okay, siguro hanggang dyan na lang muna tayo mga idol at medyo humaba na ang ating mga talakayan. Okay? So, yan na lang muna ang ating pag-usapan. Ngayon ay alam nyo na kung paano gumawa o gumagana ang Linux file permission at kung bakit ito napakahalaga sa seguridad ng Linux systems. Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Alon Network Tutorial. Ako si Alon at maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita tayo sa susunod na Alon ng Kaalaman. Bye-bye!